Amen. Na-bless ba tayo sa ating mga awitin? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga praise and worship. Ayan. Ang sabi doon sa ating mga inawit, wagas ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Tunay ang kanyang pagsinta at lalong-lalo na hindi po tayo makakalimot dahil kanyang bugtong na anak na si Jesus mismo ay ang Diyos ng pag-ibig. Amen. Napakaganda po ng mga awitin. Yan po ay tunay na align po sa ating magiging topic ngayong umaga. Kaya muli, inanyayahan ko po kayong tumayo at ating buksan ang ating Biblia po sa Matthew 22 verse 36 to 40. Para po sa ating text for today. Matthew 22, 36 hanggang 40. So, nandyan na po tayo. Ang sabi dito sa English po, sa NIV, ayan. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. 38, this is the first and the greatest commandment. 39, and the second like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophet hang on to these two commandments. Manalangin po tayo. Our hallelujah, Lord. Merciful Father, hallelujah, we are grateful again and honored for today. Through your Son, Jesus Christ, thank you for your grace of forgiveness and mercy. Thank you for the power and guidance and direction that you have given us today, Lord. Salamat po sa banal na Espiritu. Truly, O Lord God, na kapag wala ka po sa aming buhay, wala ka po sa aming kalagitnaan ngayon, Lord, wala po kaming patutunguhan. Ngunit dahil sa iyong pag-ibig na aming pag-uusapan, inaanyayahan ka po na pumasok ka at ikaw ang mag-guide, mag-direct, Lord, upang kami po ay tunay na mamagnify ang iyong mga pangako sa amin. Give us a teachable heart, the wisdom and understanding more about your love, knowledge to build our foundation in your love. Inspire us, Lord, to listen and open our hearts to know your plan and purpose in our lives. Thank you, Lord, for the discernment and the blessing you have prepared us for today. Thank you, Lord. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Magmakaupo na po tayo. Palakpakan po ng Panginoon. Ayan po. So ang ating title po sa pag-uusapan po ngayong umaga ay ang tungkol sa pag-ibig. Love is the foundation. Gaya po ng ating mga kinaawit kanina, napakaganda po ng ating inawit, kung saan nakikita po natin kung gaano ang pagsinta ng Lord sa kanyang mga anak. So, ang pag-ibig daw po, kung saan ang Diyos mismo nagturo sa atin, ay dapat natin malaman kung ano talaga ang tamang pundasyon. Pero bago tayo pumunta doon, tignan muna natin ano ba ang definition ng love sa dictionary. What is love? Love is a strong feeling of warm personal attachment or deep affection such as for a parent, child, friend, or pet, materials, o mga bagay-bagay na mahal mo, kinaingat-ingatan mo, na makanti ng iba, nasasaktan sila kasi mahal nila. Sometimes, ganun po nangyayari. Mas nagiging mahal nila yung material things rather than yung buhay na tao. Ano pa ba ang ibig sabihin ng love sa Biblia? Ayan. Sa 1 Corinthians 13:4, sabi niya, love is patient and kind.
Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoice with the truth. Meaning, love in one word is attachment. Gusto ko lang pong bigyan ng kaunting linaw, yung Corinthians chapter 13 verse 14. Pag sinabi natin kasi love is patient, ano bang Tagalog ang patient? Maging pasensyoso tayo. Dapat maging matyaga tayo. And kind, dapat nandun yung kabaitan natin. Pero paano mo ma-apply sa sarili mo to, nga yung sabi mo pasensyoso ka, matyaga ka, and kind ka, kung may sa mga kapitbahay mo, katabi mo, o sino man nakakilala mo, ay makanti ka, you think, naiisip mo ba ang pagmamahal mo sa kanila? O gaganti ka na lang dahil ikaw ay nakanti? O nakanti nila yung mahal mo? Di ba? Sometimes, yun yung nagiging, yung pagkabagsak natin sa pananampalataya. Kapag nakanti natin yung pag-aari ng ibang tao, tapos babalikan ka nila at kung ano-ano sasabihin nila sa iyo, ngayon gaganti ka. So, paano mo masabi na ikaw ay pasensyoso, matyaga? Sabi pa dito, love does not envy. So, ibig sabihin, ikaw ba ay mainggitin? Oh, sabi pa dito, or boast, mahilig magyabang. It does not arrogant, mayabang, or rude, bastos. Sorry sa word tinagalog ko lang po para po malinaw sa atin. It does not insist on its own way, but it does not rejoice at wrongdoing, but rejoice with the truth. So, ito ay gustong bigyan sa atin ni Pablo na kung paano natin i-apply ang love bilang pundasyon ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos na totoong author ng love. Sa mga kontraktor, alam nila ito kapag ang isang lab o isang construction ay ang isang main bar, kinakailangan nila ng anilyo to support. So, tayo nagre-represent sa isang anilyo para matibay. At ano yung anilyo na yon? Yung ating pagyakap sa Diyos. Diba? Sabi doon, anilyo is a tie or bent around the main bar to make the foundation strong. Diba? So, big sabihin, lahat ng pag-ibig natin dapat i-anchor natin kay Lord. Tayo yung maging anilyo o iyakap natin sa Lord para makita natin na tama yung pundasyon natin. Kasi alam naman natin na Lord ang author ng love. So, sa Bible pa rin, ito pa rin po yung ibig sabihin ng love. Sa 1 Corinthians 13:1-13, so sabi po dito, love, eros love. Ito po ay refers to a physical or sexual love or me-oriented or personal feeling. Ikaw yun. Ikaw nakakaranas yun, personal love. Pelos love o pililia love refers to a warm affection or friendship. We-oriented love. Ibig sabihin, tayo naman po, bilang kalipunan ng iglesyang ito, na in-experience natin yung pililia love o pelos love. Tayo po yun. So, ibig sabihin, kapag may pagmamahal sa simbahan natin, makikita na natin na nagiging matatag ang ating pundasyon bilang isang iglesia. Agape love is a sacrificial love, unconditional love, is a Christ-centered love, na others-oriented. Kasi ito ay ibinigay sa atin. Ano pang ibig sabihin ng love? Bilang isang pundasyon at bilang isang pag-uugutan natin ngayon ng ating mga pag-uusapan.
Love, specifically God's love is a strong foundation or bedrock or solid rock of a fulfilling, stable life. So, ibig sabihin, kapag ito, ang pundasyon mo ay sa Diyos, nagkakaroon tayo ng stability ng pag-iisip. Nagkakaroon tayo ng katiwasayan ng pag-iisip. Dahil kapag hindi founded sa love ng Panginoon ang ating love, nawiwindang tayo. Tayo'y kumbaga wala tayong direksyon. Tayo'y kumbaga barkong madaling lumubog kasi walang direksyon yung ating pag-angkla sa buhay natin. Kaya dapat ang foundation natin ay sa God's love. God's love also empower us to love others. Dahil kapag founded ka na sa totoong pag-ibig ng Diyos, matututo ka na rin magmahal ng iba at nagiging strong foundation natin yon. Dahil unang-una, nagsusuportahan na tayo o nagmamalasakitan na tayo sa bawat isa. Dapat dito, wala nang iwanan, wala nang bitawan hanggang sa huli. Amen? So, meaning, ang love is the foundation, is dapat rooted talaga ito sa God's love to make our foundation vibrant and meaningful life. Vibrant and meaningful life. Kaya dito, pag-uusapan ngayon natin ang tatlong puntos o importansya ng love. Kung paano natin ito lalakaran. Kung ano yung mga ituturo sa atin ng Panginoon, bakit napakahalaga ang love. Ngayon may tanong lang po ko sa ating sarili. Are we walk in love or walk out of love? Saan tayo doon? Walk in love ba tayo or walk out of love? Amen? So number 1, love is the medium through which God and man can relate. Ang sabi sa letter A, during our sinfulness, God demonstrate His love to us. So pag binasa natin yan sa Romans 5:6-8, ang sabi doon, you see, as just the right time when you were still powerless, Christ died for the ungodly. Verse 7, very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. Ito sa verse 8. Verse 8, but God demonstrate His own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. Si Jesus na mismo ang nagbigay ng matibay na pundasyon about love bilang simbolo na magitan sa atin ng Diyos nung tayo ay powerless, nung tayo ay alipin ng kasalanan. Siya ang naging sacrificial. Yung kanyang unconditional love para tayong lahat ay iligtas. Dahil alam natin na ang kaligtasan ay isang biyaya. Libreng tinanggap natin mula sa Diyos. Salvation is a free gift of grace from God, not earned through our own merit, but being blessed of salvation, we are reconciled to God through Jesus Christ. Ang sarap nun. Libre ng pinamahagi sa atin ang salvation ng dahil sa pagmamahal. At yun ang isang matibay na pundasyon dapat natin. Love is the medium through which God and man can relate. During our sinfulness, God demonstrates His love to us. Siya ang namagitan. Siya ang in between man and God. Si Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng Romans 5:6-8. He demonstrate na magitan in between. Amen.
letter B, ang sabi doon, from His love toward us, we learn to love in response. Sa unang 1:17 to 7 to 19, ang sabi doon, pag nandyan kayo, sundan nyo na lang po ako. Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God's and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Amen. This is how God shows His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sin. Amen. Ang sabi pa ni John, dear friends, since God so loved, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God living in us, and His love is made complete. Wow! Kompleto! Ibig sabihin, kapag naangkop ang pag-ibig sa'yo, magiging kompleto ka. Nagiging pogi ka. Because God is inside of you. Dapat sana all, di ba? The presence of God is inside of you. Pogi tayong lahat. Amen. Verse 13, sabi doon, this is how we know that we live in Him and He in us. He has given us the Spirit, His Spirit, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on that love God has for us, because God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. Yun, ang ganda naman nito, di ba? This is how love is made complete among us, that we will confident on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect life drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect. We love because He first loved. Amen? Wala ba tayong mga kamay doon? Siya ang unang umibig sa atin. Kaya dapat natin maranasan yung pag-ibig na yon na nasa sa atin na. Dahil ang sabi ng Diyos, kung sino man ang nagmamahal sa Kanya, siya ay nasa Kanya at ang Diyos ay nasa sa atin. Vice versa. Kaya in between, love is the medium through which God and man can relate. Si Jesus pa rin ang sinasabi ng ating pinag-usapan. Therefore, kung sino man ang nabubuhay sa pag-ibig ay umiibig sa Diyos at sa kapwa, at hindi basta-basta mamamatay. Siya ay mabubuhay. Kaya dapat tayo ngayon palang nagpa-practice ng mabuhay, hindi practice patay. Practice tayo ng righteousness. Amen? Yan dapat ang magiging matatag na pundasyon natin. Love is the foundation. Amen? Sa letter C tayo. Love is the medium through which God and man can relate. Sabi doon, now through love we obey Him as our Father. Sa 1 John 5:1-5, ang sabi doon, in everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loved the Father loved His child
as well. Biro mo? Kung sino man daw ang nagmamahal sa Diyos natin na si Jesucristo ay pinanganak sa Diyos. At everyone loves the Father, love His child as well. This is how we know that we love the children of God by loving God and carrying out His command. In fact, this is love for God to keep His command, and His command are not burdensome. For everyone born of God overcome the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Meaning, yung pananampalataya natin, yung dati nating mga patay na pananampalataya, dapat i-incarnate na natin, buhayin na natin muli sa pamamagitan na Jesus na siya'y namatay, siya'y muling nabuhay. Dapat ganun din ang pundasyon mo na yung namatay na pananampalataya nang dahil sa binigay na Kristo ng kanyang pag-ibig sa atin. Dapat buhayin natin yan. I-incarnate natin yung pananampalataya na yan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. No one can lay any foundation other than the one that has been laid. That is Jesus Christ, our only hope and Redeemer. Yun po ang matatag na meron tayo dahil yun ang name ng ating iglesia. Jesus Christ is our only hope and Redeemer. Amen. Ang sabi niyan sa 1 Corinthians 3:11. At anong sabi ng Isaiah 28 verse 16? Jesus Christ is our cornerstone. A sure foundation. Yung tinis ni Pastor Anthony, si Jesus Christ ang ating cornerstone. Therefore, ang pananampalataya natin ay dapat lang nakatuon kay Kristo Jesus. Para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon. Again and again, pundasyon ang pinag-uusapan po natin dito ay pundasyon ng pananampalataya at pundasyon ng pag-ibig natin kay Jesus. Na siya mismo ang maakda ng pag-ibig because God is love. Amen. Hallelujah. Alam niyo, ramdam na ramdam ko ito eh. Kasi pag sinabi na siya yung naibinigay ng Diyos ng ating Ama sa langit bilang isang simbolo ng pag-ibig sa atin, dapat yun na yun winilalakaran natin. Kaya tanong ko kanina, are you walk in love or are you still walk out of love? Amen. Number 2, sabi doon, God love is not just love for obeying rules, but it is love of our fellow men. Sa letter A, the law are fulfilled in us when we love our neighbor. Romans 13:8-10. Kung nandyan po kayo, sabi doon, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves other has fulfilled the law. The commandment, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in this command. Love yourself. Love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Amen. Sabi ni Paul dito sa Romans 13:8-10, there are more than 600 commands in the Old Testament about love. Pero sabi niya dito, napakarami rin tayong mga sinusunod na batas sa ngayon.
Iisa lamang ang gustong ituro sa atin ni Pablo. Love your neighbor as yourself. Yun yung sum up o yung summary about how you love your neighbor. Pero paano kung yung neighbor mo, imbis na minamahal mo nga siya, pero ikaw ay pilit pa rin niyang inilalaglag. Pilit ka pa rin niyang binibigyan ng mga bagay na alam mo naman na hindi ka nais-nais, pero wala kang magawa kundi mahalin pa rin siya. Pilit ka nilalaglag. Kilala ka niyan, serba ng Lord. Kilala ka na mananampalataya kay Kristo. Pero alam naman natin kung paano tayo i-devour ng kaaway, paano tayo lansihin ng kaaway, paano tayo snatch ng kaaway. Para mawala ka lang, ma-walk out of love ka. Imbis na ma-walk in love ka sa Kanya dahil neighbor mo siya, pero patuloy kanyang nilalaglag. Papayag ba tayo bilang mananampalataya na walk out of love tayo? Samantalang ang tinuturo sa atin ng Lord ay dapat walk in love tayo. Amen. Ito pa isang example. Sometimes sabi natin, mahal natin ang ating sarili. Dito pa rin po tayo sa letter wag natin tayo'y umaayos, nag-aayos, nagpapaganda. Pero sa isang banda naman, yung ginagawa natin sa sarili natin, yan ba ay na-share mo rin sa iba? Kung yung katabi mo, kapitbahay mo ay nangangailangan. Sa isang punto yun, tayo, alam natin na talaga tayo na umaayos kasi gusto natin na maging presentable tayo sa ating Panginoon. Pero yun ba ay nagagawa rin po ba natin sa ating kapwa na maging presentable sila? Nagpapaganda tayo, nag-aayos tayo. Ang tanong, na-share din ba natin yung pag-aayos natin sa ibang tao para maging presentable sila sa harapan ng Panginoon? Isang tanong po yan sa atin na pagbulay-bulayan natin kasi para malaman natin na talaga tayo ay walk in love sa Panginoon. Ayon sa ating unang puntos. Pangalawa, we learn how to love our neighbor by seeing the example of Jesus. Ang sabi, we learn how to love our neighbor by seeing the example of Jesus. Sa 1 John chapter 3, verse 16 to 20, sabi doon, this is how we know what love is. Christ laid down His life for us as we ought to lay down our life for our brothers and sisters. If anyone has a material possession and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with word or speech, but with action and the truth. Ang ganda, di ba sabi na, if anyone has a material possession, lahat meron ka na, lahat tagumpay ka na, victorious ka na, maganda negosyo mo, maganda ang hanap buhay mo, maganda ang income mo, may savings ka, umaapaw ang booklet mo sa bangko, pero yung neighbor mo na nakikita mo na nangangailangan, hindi mo man lang ma-attempt na katukin at mag-abot ng something. Yan po ba ay walk in love or out of love sa ating Panginoon? Nasaan po yung pundasyon? Kung alam mong ikaw ay meron, pero ikaw hindi mo man lang maambunan ang mga nangangailangan, huwag mo nang hintayin na sila yung magmakaawa at lumapit sa iyo. Kapatid, tulungan mo naman ako. Dahil tayo, malakas ang instinct natin, malakas ang pakiramdam natin, na alam natin na sila ay nangangailangan, kaya huwag ka nang mag-atubili na tumulong.
Dahil alam ko naman, wala dito sa iglesia natin yon. Amen po ba? Dahil ang mga tao dito, mga generous. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil sila, pag nakita ka lang, hindi mo na kailangan magsabi. Ngitian mo na lang. Tutulungan ka na. Diba? Isang kintat lang yan kay Pastor Rani. Naglalabas na yan. Ganon po ka-generous ang mga taga-Joy Kuhar. Pero ang gusto lang sa atin, remind ng Lord na dapat po, we learn how to love our neighbor by seeing the example of Jesus. Kasi ganon po ang ginawa ng ating Panginoon eh. Hindi siya nagatubili na ialay ang kanyang buhay. Hindi siya walang na ihandog ang kanyang buhay para sa atin, para tayo ay maligtas. Kaya dapat tayo ay maging example din sa ating kapwa. I-build up natin yung pundasyon natin sa pag-ibig na tayo handang tumulong. Sa anong aspeto ng pagtulong. Handa natin, ialay natin buhay sa kanila. Maski walang-wala ka na, kung lumapit sa'yo, tulungan mo. Ganon po ang anak ng Diyos. Para ma-express mo kung paano mo ma-obey ang rules ng Panginoon. At paano ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Amen? Sa letter C, anong sabi doon? Therefore, we learn, you shall not kill, in not just a law, but it is an appeal to love God through loving our fellow men. Alam nyo, ito, napakagandang usapin nito. Kasi, pag binasa natin ang John 13:14, chapter 13, verse 34, A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Dapat ito ay nararamdaman na, ipinapakita na. Kaya ngayon, kung ito'y nararamdaman mo na, ipinapakita na, dapat marunong ka ng tapikin ang iyong katabi. Sabihin mo, Jesus loves you. Uy, walang nakarinig. Tapikin mo ang katabi mo, sabihin, Jesus loves you, and so do I. Amen. Lakasan natin, Jesus loves you, and so do I. Mahal ka ng Diyos at gaya ko rin, mahal din kita. Amen. Pinapakita mo na, pinaparamdam mo na. Yun ang ibig sabihin ni John sa atin. Sa Matthew, sabi naman na Dr. Matthew, so everything you do, to do others what you do, what you would have them to do to you, for this sum up the law and the prophets. So, ibig sabihin, pag binato mo ng bato, pag binato ka ng bato, ano ibabato mo? O, tinapay. Meron ba tayo lahat tinapay? Wala akong nakikita rito. Ganun po ang ibig sabihin naman po ni Matthew po dito sa ating pinag-uusapan. So, lahat po yun ay isang pundasyon na talagang ikaw ay bounded na sa pag-ibig. Yung pundasyon mo ay nagmumula na sa pag-ibig kasi nakikita lahat yung being an example sa ating pinag-uusapan. So number 3. Wow! Between you and me, ikaw at ako, sabi niya. Love also help us to have a healthy perspective of oneself. Jesus implies that we should love ourselves. Malamang, kaunti lang po nakakasunod dito, yung nagkakaroon ng holistic life. Kasi tayong lahat, aminin man natin, mas inuuna natin ang secular kaysa mga holistic life natin o yung pamumuhay natin. Yung spiritual life natin. Maraming bumabagsak po dito.
Ang sabi yun po yung ating text kanina, Mark 22 verse 36-4, love yourself, love your neighbor as yourself. Jesus implies that we should love ourselves. Meaning, dapat holistic ang approach mo sa sarili mo. Nabubuhay ka ayon sa pamantayan ng Lord, sa standard ng Lord. Hindi ka dapat bumabagsak sa standard ng Lord. Saan mag-umpisa? Sa panalangin. Paano ka mabuhay sa panalangin? Paano ka nagbabasa ng Biblia? Paano ka kumakain? Nag-aayos? Dapat holistic ang approach mo sa sarili mo. Dahil kapag hindi holistic ang approach mo sa sarili mo, nagre-reflect yan sa labas. Kung anong pamumuhay mo bilang isang Kristiyano, ipakita mo na tunay kang Kristiyano. Dahil kapag hindi holistic ang approach mo sa buhay mo, magmamanifest yan. Hindi ka re-respetuhin ng kapwa mo kasi hindi ka naman ka-respeto. Sabi ni Pastor Anton, di ba? Kaya gusto mong respetuhin ka ng ibang tao, kailangan mag-manifest sa'yo. Maging holistic ang pamumuhay mo. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ang ibang tao. Minsan nga, tayo nga, hindi natin mahal sarili natin. Kaya tuloy, hindi natin matutong magmahal sa iba. Amen? Kaya dapat kung paano mo ialay ang sarili mo sa kapwa mo, dapat yun kung ano yung meron ka. Hindi mo pwedeng ialay sa iba kung ano yung wala ka. May iaalay mo lang kung ano ang meron ka. Amen? Ang sabi doon, love also help us to have a healthy perspective in oneself, and let there be honor Jesus' statement when we remember how much God loves us. Yan po ang manifestation ng John 3:16. Alam naman to natin, yung familiar na po tayo sa John 3:16. Pero ang sabi ng Ephesians 2:4, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, ibig sabihin, kung paano inalay ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus sa atin. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak para ma-glorify po ang ating Father. Yun po ang i-prepare ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay nagkatawang tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, dapat paniwalaan natin. Dapat pananampalatayanan natin. Dapat lahat nakatuon para makita natin na yung pundasyon natin ay linalakaran natin ayon at nakaangkop sa salita ng Lord. Ang sabi ng 1 John 4:9, this is how God show His love among us. He sent His Son and only Son into the world that we might live through Him. So yun po dapat ang ipinamumuhay po na natin. Amen? So yun po, simple lang po yung pundasyon na hinihingi sa atin ng Lord. Laging sa pag-ibig. Laging nakatuntun sa pag-ibig. Sa letter C, ang sabi doon, love also help us to have a healthy perspective life. We cannot love self when we are bound in a system of the law keeping. In Romans 17 verse 21-24, ang sabi doon, so I find the law at work, although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin and at work within me. Sa 24, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that I subject to death? So, nasan yung perspektibo dito ng pag-ibig? Kung ikaw ay pinananahanan naman,
pinananahanan naman ng mga evil things o yung mga evil-minded na mga gawain. Hindi ka makamove on, hindi ka makalakad dahil lahat pa rin ng makamundong gawain ay nasa sayo. Na bago ka, tinanggap mo si Kristo, pero ang pamumuhay, ganun pa din. Nasaan yung sinasabi mo, ikaw ay kinikilala mo sa Lord na bilang Diyos na tagapagligtas, kung ikaw pa rin ay nananatili sa dati mong buhay. Hindi ka makaalis-alis sa dati mong pamumuhay. Many Christians today are willing to do good with love. But evil presence is also there to sidetrack you. Sidetrack your love and influence to do good things. Ang nangyayari, puro evil things, evil decision. Iyon naman po ang gustong-gusto ng ating enemy. The enemy wants you para mawala ka sa pag-ibig. Ngayon, isa lang po ang tip ko po dyan. Stop lahat ng mga ginagawa mo ngayon and start forgiving. Patawarin mo ang sarili mo, patawarin mo ang kapwa mo. Patunay na dapat start ka na rin para makapag-focus ka sa tunay na pananampalataya mo kay Jesus. Dahil kapag hindi mo napatawad ang sarili mo, hindi mo napatawad ang kapwa mo, walang pundasyon ng pag-ibig ang mananatili sa iyo at walang pundasyon ng pag-ibig ang makukuha mo dahil ikaw ay nanatatiling alipin ng kasalanan. Amen? Dahil ang mga kapatid na gustong sabihin na ang Diyos, ang kanilang minamahal, sa Diyos sila nagpupuri at sumasamba, nararamdaman ang tunay na pag-ibig. Sa paanong paraan? Mag-aral kang magkape. Kailangan matutunan ninyo ang magkape. Araw-araw, minuto, para naman ang totoong buhay ninyo ay naalala nyo na ang pag-ibig ng Diyos ay ang totoong pundasyon nyo. Kape, kausapin ang Diyos, kausapin ang Panginoon, every minute, every details of your life. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino mahilig magkape dito? Taas ang kamay. Hello? Ibig sabihin, hindi nyo kinakausap ang Panginoon? Kaulit-ulit ko, dapat mag-aaral kayo magkape. At yung sino man na nagkakape, kinakausap niya ang Panginoon every minute, every details of his life. Pastor Ran, naghilig magkape. Kaya inspired siya sa Lord. Maganda yung pundasyon niya. Kaya lahat ng kinoconstruct niya, maganda rin ang pundasyon. Kasi yung nilalagyan niya ng magandang anilyo, matibay, tinatali niya na maigi, para hindi makawala. Dahil ano man sakuna o lindol ang dumaan, matibay yung pundasyon na ginawa niya. Kaya kung matibay ang ginagawa ni Pastor Rani, ganun din sa pamumuhay niya, napakatibay na din ang kanyang pananampalataya sa Lord. Kasi yung pag-ibig, ang ginawa niyang pundasyon sa buhay niya. Yun ang ating pinag-uusapan, yung pag-ibig na yan, dapat ang tunay na pundasyon sa atin. Yung pag-ibig na yan, itali natin ng matibay sa Lord. Kausapin natin ang Panginoon every day, every minute, everywhere. Huwag nating kalikdaan para lahat tayo ay maka-align sa plano at purpose ng Lord sa buhay natin. Yan po ang destiny natin. At hindi po tayo basta-basta mamamatay kapag meron po tayo niyang matibay na pundasyon. Amen? Diba? Ganda po ng mga gustong paggawa sa atin ng Lord.
Pagtibayin natin ang ating relasyon, pagtibayin natin ang ating pundasyon, pagtibayin ang ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Amen. So, application natin, kailangan alam na natin kung ano po ang purpose ng Lord sa atin. Understand God's will for us. Understand God's love for us. Understand how to love others. Susunod. God loves us as we learn to love Him. We show our love to God by loving others. This is how the fulfillment of the law. We then realize that the Bible is not a law book, but a portrait of love. Amen. Dahil alam natin, Jesus is love. God loves you, and so do I. God's love works through us and make us like Jesus. This is God's will sa ating binasa kanina, Romans 8:28-30. Amen. So, another application, when we love others, we will practice righteousness. Yung nga sinasabi ko, dapat pinapractice na natin ngayon ito. Hindi tayo dapat practice patay na pananampalataya, patay sa pakikinig. Dapat tayo buhay sa pagsunod, gising sa pagsunod. Hindi practice patay, practice righteousness. Love does not harm our neighbor. Yan, dapat yan isang perfect foundation natin. Love prepares other in honor. Love is a gentle and patient. Amen. Love never fails. Amen. Pagtagumpayan natin to. Lahat tayo. Dapat hindi tayo magbigo dito. Amen. Love is our proof of being a disciple of Jesus. And do you have enemies? Love them. This is what God did, and look what happened to you. Amen. So, mahal mo ba ngayon ang enemy mo? Kaya maski kung gaano ka nilalait o dinadown, mahalin mo pa rin sila. Kung gaano ka talaga inaatake, mahalin mo pa rin sila. Kasi ganun po ang tinuturo sa akin. Dapat matayabay yung pundasyon na yan. Amen. So, gaya nating pinag-usapan, tatlong importance kung how we build our foundation. Love is the medium through which God and man can relate. Love for God is not just love for obeying rules, but it is love of our fellow men. Love also helps us to have a healthy perspective of oneself. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at tinatawagan ko pang praise and worship para po sa ating awitin. Awit po tayo na isang awitin para po sa ating panalangin. Let us all stand. We love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth.
Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the glorify your name, Lord. Thank you, Lord Jesus. Truly, O Lord God, that you are our loving God. Yes, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, itinataas ka namin sa aming mga buhay. Itinataas namin ang aming mga pag-ibig sa iyo, Lord. Hipuin mo ang aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord. Tunay na iyong pag-ibig, Panginoon, ay wagas. Tunay na iyong pagsinta sa amin, Lord God, ay wagas, Panginoon. That's why we glorify your name, Lord. Salamat po, God, sa umagang ito. Tunay na pakadakila mo, Lord, dahil ikaw ay pag-ibig. At ang pag-ibig na yan, Lord, ay inanyayahan namin, Lord, na pumasok ka sa aming mga puso't isipan, Lord. Bilang pundasyon namin, Lord, sa aming linalakaran sa araw-araw, Panginoon. Gusto namin ikaw ay makasama namin kami habang kami ay lumalakad sa mundong ito, Lord. And your plan and your purpose, Lord, shall be done and will be done, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Inaalay namin ang aming mga buhay sa iyo. Dahil alam namin, Lord, na wala po kaming magagawa kung wala ka sa amin. Kaya naman po, Panginoon, sa umagang ito, tulungan mo po kami. Tulungan mo, Lord, ang aming mga puso't isipan, Lord, na magbago, Lord. Dahil
Gusto namin, Lord, na lumalakad kami na may katwiran ng pag-ibig mo, Panginoon. Lumalakad kami, Lord, ayon sa iyong mga plano, Lord, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil napakadakila mo na muli ipinaalala mo lagi sa aming Panginoon kung gaano mo kami kamahal. Sa umagang ito, Lord God, patuloy na ikaw ang aming tinataas habang kami ay nabubuhay. Patuloy namin na pinapanalangin, Lord, na ikaw ay aming kausapin araw-araw bilang aming Panginoon bawat minuto ng aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa aming Panginoong Jesucristo, Lord. At salamat din, Lord, sa banal na Espiritu na siyang laging gabay, Panginoon. Dahil namin, Panginoon, alam namin ang iyong banal na Espiritu, Lord God, ang magbibigay sa amin ng discernment, Lord God, wisdom, Lord, direction, Lord, kung ano po ang aming lalakaran, Lord. Salamat, Lord. At lahat ng ito, Panginoon, ay pinasasalamatan namin, Lord, at binibigay namin, Lord, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw na. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh